Isa lamang siyang karaniwang lalaki na papunta sa paaralan, ngunit nang makakita siya ng isang misteryosong alien cube, bigla itong sumanib sa kanya, at binibigyan siya nito ng hindi maipaliwanag na kapangyarihan. Nagsisimula ang kwento nang makita natin ang isang sinag ng liwanag na nagmumula sa isang gusali. Nagkaroon ng kaguluhan sa loob, at napagtanto ng mga gwardya na ang cube na kanilang pinoprotektahan ay ninakaw. Nakilala natin ang isang babae na nagngangalang Akira na tumakas kasama ang cube, ngunit pinalibutan siya ng mga gwardya, at napagtanto nilang isa siyang Mecha-UD host. Habang tinatawag niya ang dalawang mekanikal na armas para lumaban, sinimulan niya silang salakayin, ngunit bigla siyang pinigilan ng mga gwardya gamit ang kanilang mga anti-Mecha-UD na armas. Isang lalaking nagngangalang Keizoyo ang nagpakita, at sinabi niya sa kanya na babawiin niya ang cube habang ipinatawag niya ang kanyang sariling sandata, na sinasabi na ang Mecha-UD ay mga kasangkapan lamang para magamit nila. Binago niya ang kanyang sandata sa isang espada, at tinatanggal niya ang cube mula sa kanyang kamay, na sinasabi sa kanya na maaari niyang turuan siya kung paano gamitin ang kanyang mga kagamitan. Ngunit biglang kumawala si Akira sa mga pagpigil, at inatake siya nito, ngunit nagawa niyang itulak siya pabalik. Inutusan ni Keizoyo ang kanyang mga tauhan na hulihin siya, ngunit pinabagsak niya sila, at sinusugod siya nito. Kaya't hinaranggan niya ang kanyang pag-atake, ngunit nabitawan niya ang cube, at sinubukan ni Akira na bawiin ito. Ngunit nasira ang lalagyan, na nagdulot ng malaking pagsabog ng enerhiya, at nakita namin ang isang lalaki na nagngangalang Hakaru na nanunood mula sa malayo habang nakarinig siya ng boses na humihingi ng tulong. Kinabukasan, nagising si Hakaru sa kanyang silid, at pumunta siya sa paaralan. Habang sumasakay siya sa tren, iniisip niya ang nangyari kagabi, at hinahanap niya ito online, ngunit napagtanto niyang walang nag-uulat tungkol dito. Biglang nakatulog ang lalaki sa tabi niya, at may nakita siyang buntis. Kaya naisipan niyang ibigay ang kanyang upuan, ngunit ang lalaki ay nakapatong sa kanyang balikat, kaya hindi siya makatayo. Napagtanto niyang lahat ay nakatingin sa kanya, at nakakita siya ng isang ad na nagsasabi sa kanya na sumulong. Kaya naghahanda siyang bumangon kapag may narinig siyang assignment na nakalimutan niya. Nagising ang lalaki, at pinaupo niya ang babae habang sumasakay sa tren ang mga kaibigan ni Hakaru. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa kanyang nakita sa gabi, na nagpapakita sa kanila ng isang video, ngunit napagtanto niya na hindi nito nakuha ang haligi ng liwanag. Kaya hindi sila naniniwala sa kanya, at tinanong sila ng isang babae na nagngangalang Mariel kung ano ang kanilang tinitingnan. Kaya't sinabi nila sa kanya ang tungkol sa kanyang nakakatawang kwento. Tinanong nila siya tungkol sa boses na narinig niya, kaya sinabi ni Hakaru sa kanila na humihingi ito ng tulong, at sinimulan nila siyang toxoin, sinabi sa kanya na nakarinig siya ng multo. Ngunit biglang narinig muli ni Hakaru ang boses, at napagtanto niya kung saan ito nanggaling. Kaya nagsimula siyang tumingin sa paligid, ngunit nakarating siya sa isang restricted area, at pipigilan siya ng isang gwardya, ngunit bigla siyang nakatanggap ng mga utos mula sa kanyang superior, kaya sinabihan na lang niya si Hakaru na umuwi. Ngunit muli niyang narinig ang boses, kaya nagpa siya siyang pumasok sa lugar, at nakita niya ang cube, napagtanto na ito ang nakikipag-usap sa kanya. Ngunit kapag hinawakan niya ito, bigla itong lumipad sa himpapawid, at dumapo ito sa kanyang likod, dahilan upang magpakita ang isang haligi ng liwanag habang ito ay nagiging mekanikal na braso. Napagtanto nito na naligtas na ito, at nabigla si Hakaru habang nagpasalamat ito sa kanya dahil wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Sinusubukan nitong magpakilala, ngunit hindi nito maalala ang pangalan nito, at pilit niya itong tinatanggal ngunit napagtanto niyang hindi niya magawa dahil nakakabit ito sa kanyang hood. Nagpakita ang isang drone, at binanggit nito na ang target ay natagpuan, ngunit iniisip ni Hakaru na ito ay isang drone ng paghahatid lamang. Kaya tinanggal niya ang kanyang jacket, iniisip na hindi na niya dapat kinuha ang cube dahil sa tingin niya ay kabilang ito sa grupo ng Kagami. Ngunit naniniwala ang drone na miyembro siya ng ARMS, at naghahanda itong tapusin siya. Kaya tumakbo siya palayo, ngunit ang braso ay humawak sa kanyang binti. Sinubukan niyang tanggalin ito, ngunit naabutan sila ng drone, at sinubukan nitong putulin siya. Ngunit pinoprotektahan siya ng braso at sinisira ang drone. Napagtanto niya na delikado ang braso, ngunit sinabi nito sa kanya na wala silang oras para magpahinga dahil marami pang drone na paparating. Nakikita namin ang isang babae habang nag-uulat siya sa kanyang mga superior na sinasabi sa kanila na natagpuan na ang trigger arm ngunit tila nakakabit ito sa isang tao.
Binanggit niya na siya ay isang sibilyan, ngunit ang kanyang superior ay walang pakialam, na sinasabi sa kanya na kunin ang trigger arm sa lahat ng mga paraan. Nagtago si Hikaru mula sa mga drone, at tinanong niya ang braso kung ano ang nangyayari, ngunit ipinaliwanag nito na wala itong ideya, sinasabi na ang tanging alam nito na siya ay isang mabuting tao. Ipinaliwanag nito na hindi ito makakagalaw ng walang Averium, ngunit walang ideya si Hikaru kung ano ang sinasabi nito, at tinanong nito ang kanyang pangalan. Ngunit nagsimula siyang maglakad palayo, iniisip na magiging maayos ito dahil maaari itong gumalaw. Sinasabi nito sa kanya na nasa panganib pa rin sila, ngunit sinisisi niya ito sa lahat, sa pag-aakalang kailangan na lang niyang iwanan ito. Ngunit bigla itong huminto sa paggalaw, kaya nagmamadali si Hikaru na bumalik, at nakagalaw muli ito nang mapagtanto niyang hindi ito mabubuhay kung wala siya. Kaya nagpasya siyang dalhin ito sa kanya. Nahanap sila ng mga drone, kaya sinabihan siya ng braso na kumapit ng mahigpit, at hinayla siya nito palayo habang pinagmamasdan sila ni Keizoyo mula sa malayo, iniisip na sapat na ang mga drone para maalis ang mga ito. Nakita namin si Akira sa lugar habang sinasabi ng kanyang armas kung saan siya pupunta, ngunit napagtanto niya na ang eskinita ay masyadong masikip. Kaya't ang kanyang mga braso, CB at Dex, ay nagtanong sa kanya kung dapat nilang sirain ito, ngunit sinabi niya sa kanila na maaari siyang lumusot dito. Tumakbo si Hikaru, iniisip kung kailan titigil ang mga drone sa paghabol sa kanya. Ngunit biglang nagpakita si Akira, at tinawag niya sina CB at Dex, gamit ang mga ito upang sirain ang mga drone sa isang pag-atake. Ngunit tinawag niya ang braso ni Hikaru na si Almo, na sinasabi sa kanya na tatapusin niya siya kung kumilos siya. At pinaalalahanan siya ni CB at Dex na paprotektahan niya sila. Ngunit nagpakita si Keizoya, na nagsasabing pagbabayaran niya siya para sa nakaraang gabi. Sinabi ni Akira sa kanya na hindi siya ang hinahabol niya, ngunit nakita niya si Hikaru habang sinusubukan nitong tumakas. Kaya't naisipan niyang sundan siya, ngunit inatake siya ni Keizoya, na sinasabing huwag siyang pansinin. Kaya nagpasya siyang harapin siya. Tumakbo si Hikaru habang sinisimulan niyang pagsisihan ang kanyang mga ginawa, ngunit sinabihan siya ni Almo na iwanan siya dahil alam niyang siya ang target. Sinabi kay Hikaru na ayaw niyang ilagay siya sa panganib dahil siya ay isang mabuting tao. Naabutan sila ni Akira, at nakita namin na nagawa niyang talunin si Keizoya. Sinabi niya sa kanila na huwag gumawa ng gulo para sa kanya, at sinabi ni Almo kay Hikaru na tumakbo, sinabing bibili siya ng oras para sa kanya. Ngunit ayaw siyang iwan ni Hikaru, kaya nagpasya siyang lumaban, at naghanda itong harapin siya, na sinasabing wala siyang pagpipilian dahil sinusubukan niyang lumaban. Sinabihan siya ni Almo na humakbang pasulong, sinasabing ito ang tanging paraan upang mabuhay, at binanggit niya na naniniwala siya sa kanya. Naalala ni Hikaru ang ad na nagsasabi sa kanya na humakbang pasulong, at alam niyang mahirap harapin ang kanyang mga takot, ngunit sumugod siya, at sinunggaban niya si Akira habang si Almo ay nag-transform sa isang napakalaking kamao. Sinubukan ni Akira na ipagtanggol ang sarili, ngunit ibinagsak siya nito sa lupa. Habang iniisip ni Hikaru kung ano ang nangyari, sinabihan niya itong maghintay, ngunit tumakas siya kasama si Almo, at nakatakas sila sa restricted area. Nakita namin ang isang lalaki sa gusali ng Kagami, at binanggit niya na ang kanyang mecha Udi ay ninakaw, na sinasabi na si Almo ay pag-aari niya. Bumalik si Akira sa kanyang amo, na napagtanto na hindi niya nakuha si Almo, at humingi ng paumanhin sina CB at Dex sa kanilang kabiguan, sinabing hindi nila inaasahan na gagamitin ng isang sibilyan ang kanyang kapangyarihan. Sinabi sa kanya ng kanyang amo na kailangan nilang kumilos ng mabilis dahil kikilalanan siya ng grupong Kagami, na sinasabi sa kanya na kailangan nila siyang protektahan. Nakita namin si Hikaru na papunta sa paaralan habang itinatago niya si Almo sa kanyang hood, ngunit sa pagsisimula ng kanyang klase, napagtanto niya na si Akira ay sumali sa kanyang klase. Nakita niya na ang pwesto sa tabi niya ay nakuha na, kaya kumuha si Akira ng isang mesa at inilagay ito sa puwang sa tabi niya, na ikinagulat niya nang sabihin niya sa kanya na masaya itong makilala siya. Nakita namin ang isang babae na nagngangalang Tessa na nanonood sa kanya, sa tingin niya ay siya ay cute. Kaya tinanong siya ng kanyang kasamang si Wagner kung gusto niya siya, ngunit sinabi niya sa kanya na seryosohin ang kanilang misyon. Tumungo si Hikaru sa banyo kung saan iniisip niya si Akira, at naisip ni Almo na ayaw niyang makipagtalo sa kanila. Kaya iminumungkahi niya na makipag-usap sa kanya, ngunit sa palagay ni Hikaru ay nakakatakot siya.
Kaya naisipan niyang tumawag ng pulis habang naglalaro si Almo ng toilet roll, at nang imulat ni Hikaru ang kanyang mga mata, napagtanto niyang ganap na silang natatakpan. Biglang sumama sa kanila si Akira, sinabihan siyang huwag pumunta sa pulis dahil nagtatrabaho sila sa grupo ng Kagami, at sinabi niya sa kanya na paprotektahan niya siya. Ngunit tumakbo siya palayo at nakita siya ni Mariel na hinahabol. Pagkatapos noon, si Hikaru at ang kanyang mga kaibigan ay tumambay sa rooftop habang sinisimulan nila siyang asarin, na sinasabi sa kanya na si Akira ay may gusto sa kanya, at nakita nilang hinahanap siya nito. Kaya tinawag nila siya, ngunit biglang nawala si Hikaru, at nakita namin siyang nagtatago mula sa kanya. Ngunit sinabi sa kanya ni Almo na kailangan niya itong kausapin, ngunit pinuntahan siya ni Mariel, at naisip ni Hikaru na may problema siya dahil tinitigan siya ni Akira. Ngunit inihayag niya na gumawa siya ng mga matamis na pagkain para sa kanya, at hindi mapigilan ni Akira na kainin ang mga ito, sinabing ito ay masarap. Napagtanto ni Almo na hindi siya masamang tao, at tinanong si Hikaru kung kakausapin siya nito, ngunit nagpa siya siyang matulog. Tinanong ni Mariel si Akira tungkol kay Hikaru, at naalala niya na kailangan niya itong mahanap at sinabi sa kanya ni Mariel na mayroon siyang plano. Pagkatapos ng klase, nilapitan ni Mariel si Hikaru, at binigyan niya ito ng sulat. Napagtanto niya na ito ay mula kay Akira, at sinabi niya sa kanya na gusto niyang makita siya sa lumang gusali ng paaralan. Sinabi sa kanya ni Mariel na buong araw siyang hinahanap ni Akira, at sa tingin niya ay hindi siya nito kinakausap dahil kinakabahan siya kapag nasa paligid siya ng mga tao. Dinala niya siya sa gusali, sinasabi sa kanya na walang makakakita sa kanila doon, at pinilit niya itong pumasok, na sinasabi sa kanya na hindi siya makakatakas. Nakita niya si Akira, at tinanong niya ito kung ano ang gusto nito sa kanya. Sinabi ni Akira sa kanya na miyembro siya ng ARMS na nagsasabing, ang kanilang misyon ay bantayan si Almo. Binanggit niya na kailangan niyang dalhin siya sa kanilang punong tanggapan, ngunit sa tingin ni CB at Dex ay kailangan din nilang kunin si Hikaru dahil si Almo ay nakakabit na sa kanya. Wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin nila, ngunit sinabi sa kanya ni Almo na huwag mag-alala, sinabing kailangan lang niyang makipagtulungan. Hindi siya sigurado tungkol sa pagtitiwala sa kanya. Ipinaliwanag ni Almo na gusto niyang matuto ng higit pa tungkol sa kanyang sarili dahil nawala ang kanyang mga alaala. Nagpa siya si Hikaru na sumama kay Akira, na nagsasabing gusto niya itong tulungan. Tinanong niya ito kung bakit hindi makagalaw si Almo nang lumayo ito sa kanya, at napagtanto niya na si Almo ay nakasuot sa kanyang hoodie. Siya ay nalilito dahil ang mecha hoodie ay karaniwang mga nakakabit lamang sa laman ng tao. Sa palagay niya ay kailangan siyang suriin, na sinasabi sa kanya na wala siyang pagpipilian. Nagpanik si Hikaru, at sinabihan si Almo na mag-transform sa kanyang anyo ng kamao. Inilabas niya ang kanyang kapangyarihan ngunit napagtanto niyang hindi siya sapat na may lakas para magbago. Tumakas si Hikaru kasama siya habang hinahabol sila ni Akira. Nakarating sila sa labasan, ngunit hindi siya pinaalis ni Mariel kaya napagtanto niyang kailangan niyang maghanap ng ibang paraan palabas. Nakita namin si Tessa habang hinahanap siya, ngunit hindi niya ito mahanap, at sinabi ni Wagner sa kanya na may isang babae sa pasukan. Hindi mahanap ni Akira si Hikaru, at sinabi sa kanya na si B at Dex kung saan pupunta, ngunit hindi niya sinunod ang kanilang payo at nagpas siyang bumaba. Napagtanto ni Hikaru na ang kisame ay malapit ng masira, at ito ay gumuho. Nahuli siya ni Akira, at tinanong kung bakit hindi niya ito pinaslang noong nagkaroon siya ng pagkakataon. Sa tingin niya ay hindi siya nakipagsanib kay Almo, at sa tingin ni CB at Dex ay minamanipula niya siya, kaya tinanong niya si Hikaru kung ano ang gusto niya kay Almo. Ipinaliwanag niya na si Hikaru ay hindi masama, at sinabi niya sa kanila na ipakita sa kanya ang kanilang relasyon. Muli niyang inilabas ang kanyang kapangyarihan, ngunit hindi pa rin siya makapag-transform, kaya naisip niyang banta si Hikaru kay Almo at naghahanda siyang tapusin ito. Biglang binuksan ni Mariel ang pinto, sinabing nakarinig siya ng malakas na tunog, at nakita niya si Akira sa ibabaw ni Hikaru. Nagulat siya, iniisip kung ano ang ginagawa nila. Sinabihan siya ni Akira na umalis, kaya tumakas siya habang iniulat ni Wagner na malinaw ang kanilang baybayin. Napagtanto ni Akira na nawala si Hikaru, at nakita namin siyang nagtatago sa kanya, at tinanong si Almo kung gusto pa niya itong makausap. Biglang sumulpat si Wagner, at napagtanto ni Hikaru na nakasuot siya ng Kagami Group uniform. Binanggit niya na gusto niyang humingi ng tulong bago sila mahanap ng ARMS, ngunit naalala ni Hikaru na sinubukan siyang tapusin ng mga drone mula sa grupong Kagami.
Ipinaliwanag ni Wagner na nagkaroon ng pagkakamali, sinabing hindi nila siya nagawang tapusin, kaya nandito siya para tapusin ang trabaho. Nagpaputok siya ng Sonic Blast, at naisip ni Almo na wala itong nagawa, ngunit napaluhod si Hikaru nang makadama siya ng kakaibang pakiramdam. Sinabihan ni Wagner si Tessa na magpaputok, ngunit sinabi niya sa kanya na siya ay nasa daan. Lumipat siya sa gilid, at pinaputukan niya si Hikaru, ngunit iniligtas siya ni Almo. Tumatakbo siya habang sinisisi niya si Wagner sa nangyari. Patuloy niyang pinapaputukan si Hikaru, na napagtanto na sinusubukan nilang tapusin siya, at natigilan siya muli ni Wagner. Sinabi kay Tessa na natigil siya sa dulo ng pasilyo. Pinaputukan niya siya, ngunit biglang dumating si Akira upang iligtas siya. Binanggit niya na mayroong dalawang nakagapos na Mecha-UD. Nalaman namin na ang mga kadena ay mga device na nag-aalis ng consciousness ng Mecha-UD, at ginagamit ito ng pangkat ng Kagami para gawing alipin sila. Binanggit ni Wagner na ginagawang mas madaling gamitin ang mga ito, at nagpaputok siya ng isa pang Sonic Blast na tumama kay Akira. Sinabihan niya si Hikaru na magtago habang nakikipaglaban siya. Tumanggi siyang iwan siya, ngunit ipinaliwanag ni Akira na hindi nila maaaring hayaan ang pangkat ng Kagami na kunin si Almo, kaya tumakas siya habang inaatake siya ni Wagner gamit ang kanyang mga talem. Nagtataka si Hikaru kung bakit patuloy siyang hinahabol ng mga tao, ngunit sinabi sa kanya ni Almo na hindi nila maaaring iwanan si Akira. Nagpasya siyang tulungan siya, sinabihan si Hikaru na tumakas habang inililigtas niya si Akira. Sinubukan niyang lumayo, ngunit nag-aalangan siya, at nagpasya siyang sumama kay Almo, na sinasabi sa kanya na kailangan nilang gumawa ng plano. Binanggit niya na mapanganib ang Sonic Blast ni Wagner, ngunit sinabi sa kanya ni Almo na mayroon siyang ideya. Nakita namin na nagawa ni Wagner na ikadin na si CB at Dex, at tumungo siya sa rooftop kung saan nakipagkita siya kay Tessa, na nagsabi kay Akira na mukhang kaawa-awa siya. Binanggit niya na hindi nila siya maaaring tapusin dahil ang kanilang mga utos ay hulihin siya ng buhay. Ngunit biglang nagpakita si Hikaru, na sinasabing hindi na uubra sa kanya ang pag-atake ni Wagner. Inatake siya ni Wagner, ngunit hindi ito gumana, at nakita namin na ginagamit ni Hikaru ang kanyang mga headphone para kanselahin ang ingay. Sinusugod niya si Wagner, sinabihan si Akira na lumaban, ngunit napagtanto niyang nahuli siya. Nalaman namin na ang plano niya ay gumawa ng pagkakataon para kay Akira, dahil alam niyang hindi niya kayang talunin sina Wagner at Tessa. Ngunit napagtanto niya na kailangan niyang baguhin ang kanyang plano, kaya't itinapon niya si Almo kay Akira, na sinasabi sa kanya na palayain ang CB at Dex Mecha. Sinubukan niyang tanggalin ang mga tanikala, ngunit napagtanto niya na hindi siya sapat na malakas, at sinabi niya kay Hikaru na lumapit. Nagmamadaling lumapit si Hikaru habang pinaputukan siya ni Tessa, ngunit nakaligtaan niya siya, at nagawang sirain ni Almo ang mga tanikala. Hinawakan ni Akira si Tessa, ginamit siya bilang isang human shield, at sinusugod niya si Wagner. Sinabihan siya ni Tessa na umatake, ngunit ayaw niyang matamaan siya, kaya sinabi ni Tessa sa kanya na kailangan nilang kumpletuhin ang misyon. Nag-aatubili siyang nagpaputok, ngunit ginamit ni Akira ang kanyang mga headphone upang protektahan ang kanyang sarili, at itinaboy siya palayo. Pagkatapos ng laban, nagsimulang gumuho ang gusali, kaya lumipad si Tessa at napagtanto ni Wagner na naiwan siya. Ang gusali ay gumuho, ngunit nakita namin na sila ay okay, at ang boss ni Akira ay dumating kasama ang kanyang koponan, na nagsasabi sa kanya na siya ay gumawa ng gulo. Pagkatapos nito, nagising si Hikaru sa punong tanggapan ng ARMS, habang ipinaliwanag ng amo ni Akira na ang kanilang organisasyon ay lumalaban sa grupong Kagami dahil gusto nilang maging malaya ang Mecha-UD. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Aldous, at binanggit niya na ang kanyang Mecha-UD ay tinatawag na Fist. Napagtanto ni Hikaru na kamukha niya si Almo. Sinabi ni Fist kay Almo na mababawi niya ang kanyang mga alaala, at tinawag siyang kanyang nakababatang kapatid, at binanggit ni Aldous na kailangan nila ang kanyang tulong upang mapabagsak ang grupong Kagami. Pumayag si Almo na sumama sa kanila, sinabing gusto niyang tulungan ang kanyang mga kaibigan. Napagtanto ni Hikaru na kakailanganin din niyang lumaban, ngunit sinabi sa kanya ni Aldous na wala siyang kailangang gawin. Samantala, napagtanto ng mga bantay sa gusali ng Kagami na ang isa pang Mecha-UD, na kilala bilang Orbus, ay ninakaw. Nataranta sila dahil alam nilang delikado ito. Isang lalaking nagngangalang Ken ang nagsabi kay Hikaru na nagsagawa sila ng mga test sa kanyang katawan, at inihayag niya na ang Amiam ay isang kapangyarihang nabuo ng isip ng tao, na kailangan ng Mecha-UD na gumana.
Ipinaliwanag niya na ang amiam ni Hikaru ay napakababa, kaya wala siyang potensyal bilang isang mecha Udi wielder. Sinabi sa kanya ni Ken na wala silang pagpipilian kundi iwan si Almo sa kanyang pangangalaga, ngunit binanggit niya na si Hikaru ay masyadong mahina, kaya hindi siya dapat gumawa ng anumang bagay sa kanyang sarili. Ngunit hindi sumang-ayon si Akira, na inihayag na nagamit niya ang kapangyarihan ni Almo, at nag-aalok siya na sanayin siya upang siya ay lumakas. Pagkatapos nito, nakita namin si Almo na nagpupush up habang iniisip ni Hikaru kung ito ba ay magpapalakas sa kanya dahil wala siyang ginagawa. Ipinaliwanag ni Akira na ang amiam ay tungkol sa espiritu, na sinasabi sa kanya na kailangan lang niyang i-psych ang kanyang sarili upang umunlad. Bumalik sila sa punong tanggapan, kung saan sinabi sa kanila ni Aldous ang tungkol sa isang magnanakaw na nagnanakaw ng Mecha Udi mula sa mga may hawak nito. Binanggit niya na kailangan nilang kunin ang Mecha Udi sa lalong madaling panahon, na sinasabi na ang wielder ay hindi mabubuhay kung wala ito dahil sila ay magtatagas ng amiam mula sa Dareth Point hanggang sa sila ay masawi. Ipinaliwanag ni Fist na misteryo pa rin sa kanila ang amiam, ngunit alam nila na malaki ang epekto nito sa katawan ng tao dahil ang mga wielder ay nakakakuha ng mga superhuman na kakayahan pagkatapos ng Mecha Udi ay sumanib sa kanila. Ngunit ipinaliwanag niya na iba ito para kay Hikaru dahil hindi sumanib si Almo sa kanyang katawan. Tinitingnan ni Akira ang mga marka sa biktima at napagtanto na siya ay inatake ng isang uri ng uod. Ipinaalala sa kanya ni Aldous na ang kanyang misyon ay protektahan si Almo, na sinasabi sa kanya na huwag hayaang madamay ang kanyang damdamin. Sa gusali ng Kagami, natuklasan ng mga opisyal ang pagkakakilanlan ng magnanakaw, at iniisip ng isa sa kanila ang tungkol sa pag-utos sa Expansion Division 3 na hanapin siya. Ngunit isang lalaking nagngangalang Tudo ang nagsabi sa kanya na hindi niya mapagkakatiwalaan ang dibisyon, dahil sa palagay niya ay tinulungan nila ang magnanakaw na makatakas, at binanggit niya na ang kanyang grupo, na tinatawag na White Ravens, ay kukuha ng magnanakaw para sa kumpanya. Nakita naming sinusundan ni Hikaru si Akira, nagtatanong sa kanya kung saan siya pupunta, at nakita nila ang isang grupo ng mga lalaki na nag-uulat sa pinuno na nagngangalang Amado, na nagsabi sa kanila na hanapin ang magnanakaw. Nalaman namin na miyembro siya ng White Ravens, at alam niya na ang magnanakaw ay kapatid ng presidente ng grupong Kagami. Nagpakita si Akira kasama si Hikaru, na nagtataka kung ano ang kanyang ginagawa, ngunit sinabi lang niya sa kanya na manatili sa kanyang tabi at panatilihing nakatago si Almo. Tinanong niya sila kung alam nila ang tungkol sa isang worm-type na Mecha Udi wielder, ngunit bigla nila siyang inatake, kaya't itinataboy niya sila. Nakilala siya ni Amado, at alam niyang miyembro siya ng ARMS. Nataboy din si Hikaru, na sinasabi sa kanya na imposibleng manatili sa tabi niya. Nakita niya ang isang lalaki na nagngangalang Juni sa malapit, at sinabihan siyang tumakas dahil baka masaktan siya. Si Hikaru ay tumakas kasama siya, habang ang Mecha Udi ni Amado ay nagiging motorbike, at sinimulan niyang habulin sila, sinabihan ang kanyang mga tauhan na harapin si Akira. Si Hikaru at Juni ay napapalibutan, at malapit na silang atakihin, ngunit iniligtas sila ni Almo, na sinasabi kay Hikaru na hindi siya maaaring magtago dahil siya ay nasa problema. Nakita nilang papalapit si Amado, at napagtanto niyang wala na si Juni, ngunit nakita ni Amado si Almo, alam niyang hinahanap siya ng Expansion 3 Division. Kaya nagpa siya si Amado na hulihin siya. Sinubukan ni Almo na makalayo kasama si Hikaru, ngunit naabutan sila ni Amado, at hinawakan niya si Almo. Ngunit biglang nagpakita si Akira, at pinatumba niya ito, tinanong siya tungkol sa worm-type Mecha Udi user. Ngunit sinabi niya sa kanya na wala siyang alam, at nagsimula siyang magmakaawa para sa kanyang buhay, kaya nagpa siya itong iligtas siya. Tinanong niya si Hikaru kung bakit siya tumakbo, kaya sinabi niya sa kanya ang tungkol kay Juni. Ngunit ipinaliwanag ni Akira na halos mawala sa kanila si Almo dahil sa kanya, na sinasabi sa kanya na mahina pa rin siya, kaya kailangan niyang manatiling malapit sa kanya. Ngunit ipinaalala ni Hikaru sa kanya na siya ang nanguna sa kanya doon, at sinabi niya sa kanya na pinabagsak niya siya, na sinasabing yumay na siya kaya nagpa siya siyang umuwi. Nakita namin si Juni na nanonood sa kanila, napagtantong si Hikaru ang may hawak kay Almo, kaya nagpa siya siyang sundan siya, ngunit biglang hamarang si Akira. Kaya sinimulan niyang gamitin ang kanyang Mecha Udi, at napagtanto niya na ito ay isang worm type. Nagsimula silang mag-away, ngunit napagtanto ni Akira na hindi siya ang taong hinahanap niya, at ginagamit niya ang kanyang Mecha Udi para makuryent siya.
Nag-iisip si Hikaru kung ano ang susunod na gagawin, at ibinigay sa kanya ni Almo ang kanyang telepono, na sinasabi sa kanya na humingi ng tawad kay Akira. Ngunit napagtanto niyang may problema siya, at nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang numero. Sinabi sa kanya ni Junie na isuko si Almo na inihayag na inalis niya ang Mecha Udi ni Akira, kaya masasawi siya kung walang gagawin si Hikaru. Binanggit niya na handa siyang ipagpalit siya kay Almo, at ibinigay niya kay Hikaru ang kanyang lokasyon. Iniulat ni Hikaru ang sitwasyon kay Aldous na sinasabi sa kanya na kailangan niya itong iligtas, ngunit sinabi lang ni Aldous sa kanya na hintayin ang kanyang bagong bodyguard na nagpapaalala sa kanya na ang kanilang pangunahing prioridad ay protektahan si Almo. At sinabi niya kay Hikaru na siya ay masyadong mahina para gumawa ng kahit ano, kaya sa tingin niya ay wala siyang silbi. Ngunit sinabihan siya ni Almo na kumilos, ipinaalala sa kanya na nailigtas niya si Akira noon. Ngunit kumbinsido si Hikaru na wala siyang magagawa ng mag-isa, kaya sinabi niya kay Almo na tulungan siya. Nagtungo sila sa isang bodega kung saan nakita nila si Junie na naghihintay sa kanila, at binanggit niya na gusto niyang kunin si Almo sa pag-aakalang ang CB at Dex Mecha ay walang halaga kumpara sa kanya dahil kung sino ang makakasanib kay Almo ay makakakuha ng pinakamalakas na katawan. Hinatake niya si Hikaru, sinabihan siyang gamitin si Almo para lumaban. Kaya't iniiwasan niya ang mga pag-atake, at nagawa niyang isara ang distansya, ngunit itinulak siya ni Junie pabalik, at naghanda siyang tapusin siya, na sinasabi kay Hikaru na siya ay masyadong mahina para gumawa ng kahit ano. Ngunit binanggit ni Hikaru na alam na niya iyon, at sinusugod niya siya habang sinusubukang pigilan siya ni Junie. Ngunit itinulak siya ni Hikaru pabalik, kaya siya ay nagalit, at nagpasya siyang makipaglaban ng seryoso. Pinalibutan si Hikaru gamit ang kanyang Mecha Udi, na ginagamit niya upang makuryent siya. Sinabi niya sa kanya na tapos na ang lahat, at inalis niya si Almo, sinabing oras na para magpaalam sa kanyang walang silbing katawan. Ngunit bigla siyang pinatumba ni Almo, at tinawag niya si Hikaru, na napagtanto na kailangan niya itong tulungan. Kaya inabot niya ito habang iniisip ni Junie kung paano pa siya nakakagalaw. Hinawakan niya si Almo, at biglang nagkaroon ng napakalaking pagsabog habang nagawa niyang ilabas ang tunay na kapangyarihan ni Almo. Sinubukan siyang ibagsak ni Junie, ngunit natalo siya ni Almo, at halos hindi niya nagawang ipagtanggol ang sarili. Ngunit sumugod si Hikaru habang sumasanib si Almo sa kanyang braso, at naghatid sila ng isang mapangwasak na suntok na nagpatamba kay Junie. Sinabi ni Almo kay Hikaru na palagi siyang naniniwala sa kanya. Ngunit biglang sumulpat si Tudou na nagsasabing sa wakas ay nahanap na niya si Junie. Sinabihan niya si Hikaru na huwag mag-alala dahil ayaw niyang makipag-away, na inihayag na ang kanyang misyon ay makuha lamang si Junie. Ngunit kinuha niya ang CB at Dex Mecha, at sinabi sa kanya ni Hikaru na ibalik ang mga ito. Kaya naisip niyang kailangan niyang lumaban, ngunit pinigilan siya ni Junie, sinabing gusto niyang siya ang tatalo kay Hikaru. Kaya't isinuko niya ang CB at Dex, at umatras siya, sinabi kay Hikaru na magkikita silang muli. Kinabukasan, nakita naming tinatahi ni Hikaru si Almo pabalik sa kanyang jacket, at sinamahan siya ni Akira, na sinasabi sa kanya na hinahanap niya siya. Ibinunyag niya na hinahanap niya ang worm-type Mecha Udi Wielder na pumaslang sa kanyang pamilya, ngunit alam niyang hindi ito si Junie, at pinasalamatan niya si Hikaru sa pagliligtas sa kanyang buhay. Tinulungan niya siya sa pagtahi, ngunit nagsimulang sumigaw si Almo, kaya sinabihan niya itong tumigil. Biglang sumulpat si Mariel, tinanong si Akira kung gusto niya ng cookies, ngunit nagulat siya nang makita siyang kasama ni Hikaru, sa pag-aakalang nagmo-moment sila. Kaya tumakas siya, at kumain si Akira sa sarili sa mga cookies. Nakikita namin ang mga miyembro ng ARMS na nagmamasid sa isang transport truck, iniisip kung matatapos ba ni Hikaru ang kanyang misyon, at nakita namin siyang nanonood ng isang malaking lalaki na nangongolekta ng Mecha Udi. Naisip ni Almo na kailangan nilang iligtas ang kanyang mga kasama, ngunit isang miyembro ng ARMS na nagngangalang Okiyama ang nagsabi sa kanila na sundin ang plano. Sinimulan ng malaking lalaki ang pagsuntok ng Mecha Udi, pinipilit itong magbago, kaya nagalit si Almo, at nagpasya siyang kumilos na naging sanhi ng pagbangga ng truck. Tumakas si Hikaru, ngunit hinabol siya ng brute na lalaki, na sinasabi sa kanya na ibalik ang Mecha Udi na kinuha niya. Pinipilit niyang iwasan ang mga pag-atake ng brute na lalaki, at nak-order siya habang inatake siya ng brute gamit ang kanyang kanyan. Ngunit isang miyembro ng ARMS na nagngangalang Tomiko ang namamahala upang iligtas siya sa tamang oras.
Patuloy silang hinahabol ng brute na lalaki, ngunit biglang sumulpat si Akira, pinatumba siya, at sinabihan niya si Hikaru na tumakas. Kaya kinuha siya ni Tomiko. Napagtanto ng brute na lalaki na si Akira ay may dalawang mecha Udi, ngunit sa palagay niya ay matatalo niya ito dahil mayroon siyang tatlo. Ngunit hindi gumagana ang kanyang sandata nang mapagtanto niyang wala na siya sa kapangyarihan. Sinabi sa kanya ng CB at Dex na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon, dahil hindi niya makontrol ang kanyang mecha Udi nang walang tamang pagsasanay. Nakipag-ugnayan si Akira sa recovery team, ngunit isang worm-type na mecha Udi ang biglang nagpakita, at ang brute lalaki ay bumangon at napagtanto ni Akira na siya ay nagngangalit. Sinimulan niyang salakayin siya, at nagpupumilit siyang ipagtanggol ang sarili, napagtantong lumakas siya. Ngunit biglang sumama si Hikaru sa laban, tinulak siya pabalik, at nagpaputok ng laser ang brute na lalaki, ngunit madaling pinalihis ito ni Almo. Sinubukan ng brute guy na durugan si Hikaru gamit ang isang truck, ngunit sumugod siya, at nagawa niyang talunin ang brute at itumba siya. Tumakbo si Tomiko kay Hikaru, sinabi sa kanya na nagawa nilang iligtas ang hindi mabilang na mga mecha Udi salamat sa kanya, ngunit iniisip ni Akira ang tungkol sa worm type na kumokontrol sa brute na lalaki. Pagkatapos nito, naligo si Akira, at naalala niya kung paano siya nakikipaglaro sa kanyang kapatid na babae, na nagsabi sa kanya na paprotektahan niya ang pamilya dahil siya ay isang bayani. Nakita niya si Ken, na nagpahayag na nagawa nilang tanggalin ang mecha Udi ng brute ngunit wala sa kanila ang may worm type ngunit sinabi sa kanya ng CB at Dex na nakakita sila ng isa habang nilalaban nila siya, at sinabing ibinalik siya nito pagkatapos na matalo. Kinabukasan, sinubukan ni Almo na gisingin si Hikaru, sinabing late na siya sa paaralan, ngunit biglang sumulpat si Akira, na nagsasabing tutulungan niya itong makarating sa tamang oras. Sa silid-aralan, nabigla ang mga estudyante nang makita nilang karga-karga ni Akira si Hikaru, kaya lahat ay nag-iisip na sila ay may relasyon. Sinabi ni Mariel kay Akira ang tungkol sa isang napakayamang transfer student, at isang boses ang tumawag kay Hikaru, na nagsasabi sa kanya na pumunta sa rooftop. Kaya nagpasya siyang pumunta doon, at napagtanto niyang si Juni ang transfer student. Ipinaliwanag niya na hinahanap niya si Hikaru, ngunit bigla siyang inatake ni Akira, kaya naghanda siyang harapin siya. Ngunit ipinaalala ni Tudo sa kanya ang tungkol sa kanyang pangako, na sinasabi sa kanya na ito ang dahilan kung bakit siya pinayagang mag-transfer, at naalala ni Juni na hindi niya magagamit ang kanyang mecha Udi habang siya ay nasa paaralan. Kaya't nagpasya siyang sumuko, sinabing kukunin niya si Almo sa hinaharap, ngunit binanggit niya na nag-transfer siya dito dahil kay Hikaru. Ibinunyag niya na hindi pa rin siya bihasa kung paano kontrolin ang kanyang mecha Udi, kaya gusto niyang malaman ang sikreto ni Hikaru mula nang mailabas niya ang kapangyarihan ni Almo. Tinanong niya si Juni kung may alam ba siya tungkol kay Almo na sinasabi sa kanya na nawala ang kanyang mga alaala, ngunit si Akira ay sumugod, at sinabing si Juni ay kailangang tapusin dahil siya ay masyadong mapanganib. Ngunit pinigilan siya ni Almo, kaya nagsimula silang mag-away, at binanggit ni Juni na hindi niya sila lalabanan habang sila ay nasa paaralan, ngunit binalaan niya silang mag-ingat kapag sila ay naglalakad pauwi sa gabi. Sa kanilang lunch break, patuloy na sinusundan ni Akira si Hikaru, na sumusubok na tumakas mula sa kanya, na nagsasabing gusto lang niyang mapag-isa. Nagawa niyang mawala siya, ngunit hindi niya nakain ang kanyang tanghalian, at sinabi sa kanya ni Juni na perpekto ang kanyang timing, habang naaalala niya na sinabi sa kanya ni Tudo na tinutulungan siya ng Jetta ni Hikaru na kontrolin si Almo. Nag-aalok siya na bilhan si Hikaru ng kanyang tanghalian gamit ang kanyang black card, ngunit nagpakita si Akira, at sinabihan si Juni na bumili ng tanghalian para sa kanya. At sinabi niya sa kanya na ilibre siya ng ilang nangungunang Yakyunako, ngunit tumanggi siyang bilhin ito para sa kanya, at nagsimula silang magtalo habang pinapanood sila ni Mariel, na pagtantong nag-aaway sila para kay Hikaru. Nagtungo si Hikaru sa banyo, iniisip kung paano niya maaalis si Akira dahil gusto niyang tanungin si Juni tungkol kay Almo. Sa palagay niya ay makukuha na niya ang kanyang pagkakataon sa panahon ng sports tournament, ngunit hindi niya mahanap si Juni, at nataman siya ng bola habang pinagmamasdan siya ni Juni mula sa malayo, nagtataka kung bakit hindi niya ito naiwasan. Halos tamaan siya ng isa pang bola, at bumagsak ito kay Hikaru, natambo siya at nalaman ni Akira na hindi niya nataman si Juni, at humingi siya ng paumanhin sa pagtama kay Hikaru. Biglang sumama sa kanila si Mariel, at sinabi sa kanya ni Juni na pag-aari niya si Hikaru.
Kaya't sinabi niya sa kanya na makipagduel kay Akira, na sinasabing ang mananalo ay makakakuha kay Hikaru. Nang magising si Hikaru, napagtanto niyang mag-aaway na sila, at sinabi sa kanya ni Almo na kailangan niya silang pigilan. Kaya ipinangako niyang bibilhin niya ang Yakyunako para kay Akira, sa ilalim ng kondisyon na bibigyan siya nito ng sandali para makausap si Juni. Kaya lumayo siya kasama si Mariel, at tinanong ni Almo si Juni kung may alam ba ito tungkol sa kanya, at sinabing nawala ang lahat sa kanyang mga alaala. Kaya't isiniwalat ni Juni na dati siyang kabilang sa kanyang ninuno na nagngangalang Yakimo Kagami, at kinilala siya ni Hikaru, alam niyang siya ang nagtatag ng Kagami Group. Iniisip ni Almo kung nasaktan niya ang kanyang mga kasama, ngunit sinabi ni Juni sa kanya na hindi niya alam, at si Akira ay nakatanggap ng tawag mula kay Ken, na nagsabi sa kanya na mayroon siyang impormasyon tungkol sa worm-type Mecha Udi na hinahanap niya. Si Hikaru ay pumunta sa Yakumo Army Library, kung saan nakita ni Almo ang mga taga-suporta ng Kagami Group na nagtataka kung bakit sinusuportahan nila ang isang masamang kumpanya. Nakita niya ang isang larawan ni Yakimo, at bigla siyang umiyak habang binabanggit na wala siyang maalala, kaya iniisip niyang wala siyang silbi. Nakita namin si Tomiko na inaatake ng isang worm-type Mecha Udi at dumating si Akira, na kinikilala ang host bilang ang taong pumaslang sa kanyang pamilya. Hinalis ng babae ang Mecha Udi ni Tomiko, itinapon siya, at dinurog niya ito. Sinusugod siya ni Akira, ngunit tumalon ang babae, at sinimulan niyang kontrolin si Tomiko, na naging sanhi ng pagngangalit nito. Napagtanto ni Akira na siya rin ang taong kumontrol sa brute na lalaki, at sinimulan siyang salakayin ni Tomiko habang ginagamit ng babae ang pagkakataong makatakas. Lumaban si Akira laban kay Tomiko, pinabagsak siya, at dumating si Hikaru sa pinangyarihan, napagtanto na siya ay nasa kaayla hilakbot na hugis habang sina Okiyama ay dumating kasama ang iba, na nagsasabing kailangan nila siyang dalhin sa punong tanggapan. Tumatanggap ng medikal na paggamot si Tomiko habang binanggit ni Aldous na mabubuhay siya, ngunit sa palagay niya ay hindi ang Mecha Udi. Nagtataka si Hikaru kung kaya nila siyang ayusin, ngunit ipinaliwanag ni Aldous na ang Mecha Udi ay mga mekanikal na anyo ng buhay, kaya ang kasawian ay permanente para sa kanila. Inihayag ni Fist na nagmula sila sa ibang dimensyon dahil hinahanap nila ang artifact na nagbigay sa kanila ng buhay, na tinatawag na Ordeleth sa pag-aakalang makakatulong ito sa kanilang iligtas ang kanilang tinubuang bayan. Tinulungan sila ng mga tao na mahanap ito, ngunit isang aksidente ang naganap habang sinusubukan nilang i-activate ito, kaya ginamit ni Almo ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang isara ito. Ngunit naging dahilan ito ng pagkakatulog niya ng matagal. Ipinaliwanag ni Aldous na mahalaga siya dahil ang kanyang mga nawalang alaala ay ang susi sa pag-activate at pagsasara ng Ordeleth. Nakita namin si Ken na nagsasabi kay Akira tungkol sa worm-type na Mecha Udi host na nagpapakita na umaatake siya sa iba pang mga wielder sa nakalipas na ilang buwan. Nagtataka si Akira kung bakit hindi niya narinig ang tungkol dito, kaya ipinaliwanag niya na kinailangan niyang i-hack ang database ng ARMS para makuha ang impormasyon, na sinasabing si Aldous ay mukhang nag-iisang nag-iimbestiga sa kaso. Binanggit niya na ang unang record ay mula 8 taon na ang nakakaraan, at sa tingin niya ito ang insidente kung saan pinaslang ang kanyang pamilya. Nakarinig sila ng notification, at binanggit ni Ken na nagpakita muli ang worm-type Mecha Udi wielder, kaya nagmadali si Akira na hanapin siya. Nakita niya siya, na sinasabi sa kanya na ipakita ang kanyang mukha, ngunit napagtanto niya na ang babae ay ang kanyang kapatid na babae, si Fukiko. Sa isang flashback, nakita namin si Akira na nakikipaglaro kay Fukiko, na nagsabi kay CB at Dex na ikulong ang prinsesa dahil sila ang mga kontrabida. Ngunit tumanggi silang makipagtulungan, at ayaw silang labanan ni Akira. Kaya't napagtanto ni Fukiko na ang kwento ay isang gulo. Tinawag siya ng isang babae, sinabi sa kanya na mayroon silang bagong Mecha Udi, at sinubukan ni Akira na sundan siya, ngunit siya ay natetasid kaya't sinalo siya ni Fukiko, na sinasabi sa kanya na gawin ang kanyang bahagi bilang bayani. Ngunit pagkaraan ng ilang oras, nasusunog ang establishmento, at habang sinusubukang hanapin ni Akira ang kanyang kapatid, nakita niya ang isang cube, ngunit ang kanyang pamilya ay wala kahit saan. Bumalik kami sa kasalukuyan habang niyayakap ni Fukiko si Akira, ngunit bigla siyang umubo, at nagpakita ang kanyang Mecha Udi, na pinangalan ng Amaryllis. Kaya, sinalakay ito ang CB at Dex, at nalaglag ang hairpin ni Akira. Sa tingin niya si Fukiko ay kinokontrol ni Amaryllis, ngunit nagpakita ang iba pang mga miyembro ng ARMS, kaya umalis sila sa eksena, ngunit nakita nila ang kanyang hairpin sa lupa.
Binanggit ni Akira na ayaw niyang masangkot ang ARMS, at sinisisi niya si Amaryllis sa pagkasawi ng kanyang mga magulang. Ngunit ipinaliwanag ni Fukiko na inosente si Amaryllis na sinasabing siya ang may pananagutan sa nangyari. Ipinaliwanag ni Amaryllis na ito ay isang aksidente, na nagsasabing sinusubukan ng mga siyentipiko na magsagawa ng isang eksperimento, ngunit ang amiam ni Fukiko ay biglang nag-react sa kanya, na sinisira ang lahat sa paligid nila. Hinalis ang sinus sa katawan ni Fukiko, at sinubukan ni Amaryllis na lapitan siya, umaasang mapapabuti nito ang sitwasyon, ngunit pinalala lang nito ang mga bagay dahil si Fukiko ay nasa estado ng takot. Kaya, ang kanyang amiam ay naging dahilan upang mawalan ng kontrol si Amaryllis. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Akira, at ipinaliwanag ni Fukiko na sinubukan siyang iligtas ni Amaryllis ngunit bigla siyang bumagsak. Kaya, naisip ni Akira na dapat siyang dalhin sa isang doktor, ngunit ipinaliwanag ni Amaryllis na ang kanyang sakit ay hindi mapapagaling ng mga doktor dahil ang kanyang katawan ay hindi na makagawa ng amiam, na nagsasabing mayroon lamang isang paraan upang mailigtas ang kanyang buhay. Kinabukasan, sinubukan ni Almo na gisingin si Hikaru, na sinasabi sa kanya na malapit nang magpakita si Akira, kaya natarante siya, ngunit narinig niya ang doorbell, at nagulat siya na hindi ito dumaan sa kanyang bintana. Pumunta sila sa paaralan, at nagpakita si Mariel, inanyayahan si Hikaru na mag-aral kasama sina Akira at Juni, at binanggit niya na mag-aaral sila sa kanyang bahay. Sa tingin niya ito ay isang kaila-hilakbot na ideya, ngunit sa tingin ni Juni ay pagkakataon niya na malaman ang sikreto ni Hikaru, kaya nagpasya siyang sumama sa kanila, sinabing gusto niyang mag-aral kasama niya. Sinabihan ni Mariel si Akira na sumama sa kanila, ngunit sinabi niya sa kanila na hindi siya interesado. Kaya, sinabi sa kanya ni Mariel na pagkakataon na niyang pumunta sa bahay ni Hikaru, ngunit ipinaliwanag niya na araw-araw siyang pumupunta doon, at hindi makapaniwala si Mariel sa pag-aakalang nagiging seryoso na ang kanilang relasyon. Sinabi ni Hikaru kay Akira na kakaiba ang kanyang kinikilos, tinanong siya kung ano ang nangyari, ngunit nagpasya siyang huwag sabihin sa kanya ang anuman. Samantala, isang miyembro ng ARMS ang lumapit kay Ken, tinanong siya kung ano ang nangyari kay Akira, at sinabi niya sa kanya na wala siyang alam, ngunit hindi siya naniniwala sa kanya, at sinimulan niyang hilahin ang kanyang buhok. Kaya, nagpasya siyang sabihin sa kanya ang totoo. Ibinunyag ni Amaryllis na may kapangyarihan siyang sumipsip ng amiam mula sa iba pang mga Mecha-UD host, kaya ito ay kung paano niya tinulungan si Fukiko. Ngunit binanggit niya na lumalala ang kanyang sakit, at tinanong niya si Akira kung handa siyang gawin ang kinakailangan upang mailigtas siya, at sinabing nauubusan na sila ng oras. Ipinaliwanag ni Amaryllis na ang tanging paraan para iligtas si Fukiko ay ang tapusin si Hikaru dahil espesyal ang kanyang amiam, na sinasabing magagamit nila ito para iligtas siya. Pagkatapos nito, nakikita namin ang mga Mecha-UD wielder na nagngangalit, at sila ay nagwawala, habang ang lahat ay nagtataka kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Aldous na nasa panganib ang mga sibilyan, kaya inutusan niya ang mga miyembro ng ARMS na isecure ang mga nasasakupan. Natalo ni Okiyama ang isa sa kanila, na kinilala siya bilang miyembro ng grupong Kagami, kaya napagtanto niya na hindi nila pananagutan ang insidente. Sasalakayin na ni Keizoya ang isa sa mga subject, ngunit natalo siya ni Amado, at nakilala niya si Amado, alam niyang miyembro siya ng White Ravens. Mababa ang tingin sa kanya ni Amado, kinikilala siya bilang miyembro ng Expansion 3 Division, kaya sinusugod niya si Amado, ngunit na-block ang kanyang pag-atake, at madali siyang napabagsak. Si Hikaru at ang iba ay naghahanda para sa kanilang sesyon ng pag-aaral, ngunit bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Aldous, kaya sinabi niya sa kanila na hindi siya makakasama sa kanila. Pumunta siya sa punong tanggapan kung saan sinabi sa kanya ni Aldous kung ano ang nangyayari, na ipinapakita sa kanya ang worm-type Mecha-UD na kumokontrol sa mga subjects. Iniisip niya kung kasangkot si Akira, kaya ipinaliwanag ni Aldous na nakipag-ugnayan si Akira sa taong nasa likod ng insidente, at sa palagay niya ay kailangan niyang mahuli ito dahil pinagtaksilan niya sila. Ipinaalala sa kanya ni Almo na siya ang kanilang kasama, ngunit ipinaliwanag ni Fist na hindi ito mahalaga, na sinasabi sa kanya na hindi nila dapat hayaang sirain ng kanilang mga emosyon ang kanilang paghatol. Nagpasya si Hikaru na hanapin siya bago siya mahanap ng ARMS, ngunit nakita niya si Ken, na tinawag siyang walang isip dahil tumatakbo siya ng walang plano. Nagpakita si Wagner, at ipinaliwanag ni Ken na matutulungan niya silang mahanap si Akira.
Nakita namin ang kanyang mecha-udi na pinangalanang Kagaru, na humihingi ng paumanhin sa pagsisikap na tapusin si Hikaru noong nakaraan, at inihayag niya na iniligtas siya ng ARMS mula sa kontrol ni Wagner kaya maaari na siyang kumilos ng malaya. Ngunit ipinaliwanag niya na ayaw niyang iwan si Wagner dahil gusto niyang turuan siya kung paano maging isang Bushido warrior, at inutusan niya itong dumapa sa sahig na sinasabi sa kanya na kailangan niyang magbayad sala para sa kanyang mga kasalanan. Tumingin sila sa paligid ng lungsod habang ipinaliwanag ni Kagaru na tutulungan sila ng kanyang sonar na mahanap ang amiam ni Akira. Ngunit biglang nagpakita si Juni, sinabi kay Hikaru na hindi siya aalis sa kanyang tabi hanggat hindi niya natutuklasan ang kanyang sikreto. Ngunit tinanong siya ni Almo kung tutulungan niya silang mahanap si Akira, at sinabing maaari silang magkaroon ng sesyon ng pag-aaral pagkatapos nilang mailigtas siya. Nakita namin si Tudo na nakikipag-usap sa presidente ng grupong Kagami, sinabi sa kanya na nadadamay si Juni sa pangyayari, kaya naman nag-iisip si Tudo kung dapat ba nila itong ibalik dahil baka siya ay masaktan. Pero walang pakialam ang presidente, sinabing wala silang kailangang gawin dahil hindi naman priority ng kanilang kumpanya ang kanyang kaligtasan. Patuloy na hinahanap ni Kagaru si Akira, at nakatanggap siya ng senyales, kaya dinala niya sila sa lugar kung saan niya natagpuan si Fokiko, at sa wakas ay nakita nila siya, ngunit tinitigan niya sila. Kaya, napagtanto ni Hikaru na may mali. Sinusubukan niyang makipag-usap sa kanya, at sinabi niya sa kanya na kailangan niyang sumama sa kanya, kahit na kailangan niyang kunin siya sa pamamagitan ng puwersa. Ngunit pinigilan siya ni Juni, sinabing pag-aari niya si Hikaru, kaya nagsimula silang mag-away, at nagawa niyang pigilan siya. Si Hikaru ay hamarang, hinihiling sa kanilang dalawa na huminahon, at tinanong niya si Akira kung bakit niya ito kailangan. Kaya, sinabi sa kanila ng CB at Dex ang tungkol sa sitwasyon ni Fokiko. Iniisip ni Juni na minamanipula ni Amaryllis si Akira, ngunit pumayag pa rin si Hikaru na tulungan siya, na nagpapaalala sa kanya na magkaibigan sila. Binanggit din ni Almo ang Yakyu na co-food, at sinabi na dapat silang lahat na kumain ng sama-sama kapag natapos na ang mga bagay. Iniisip ni Juni na isa itong halatang bitag, ngunit pinilit pa rin ni Hikaru na pumunta. Ngunit nang makita kung gaano kalayo ang handang gawin ito para sa kanya, nagbago ang isip ni Akira, na nagsasabing hindi niya gusto ang awa nito. Sinabi niya sa kanya na hindi sila kailanman magkaibigan, at nagpasya siyang umalis nang wala siya. Bumalik siya kay Fokiko, at napagtanto ni Amaryllis na hindi niya dinala si Hikaru, na nagpapaalala sa kanya na hindi na magtatagal ang katawan ni Fokiko. Iniisip ni Akira na kailangan nilang maghanap ng ibang paraan, ngunit iniisip ni Fokiko na mas mahalaga siya kay Hikaru kaysa sa kanya. Tinanong niya si Akira kung handa siyang mawala siya muli, ngunit nag-aalok si Akira na bigyan siya ng sarili niyang amiem. Iniisip ni Almo na kailangan nilang sundan si Akira, ngunit nanlumo si Hikaru matapos marinig na hindi sila magkaibigan. Sa palagay niya ay hindi sila dapat humadlang sa kanya, ngunit naalala ni Juni ang kanyang sarili nang ayaw niyang makagambala sa paraan ng kanyang kapatid, kaya sinabihan niya si Hikaru na magpakalalaki, at napagtanto niyang kailangan niya itong sundan. Samantala, nakita namin si Ken kasama si Kaya habang nakahanap sila ng impormasyon tungkol sa aksidente kasama si Amaryllis na humantong sa pagkasawi ng pamilya ni Akira. Napagtanto nilang si Fokiko ang worm host ngunit nagtataka sila kung bakit ngayon lang siya nagpakita pagkatapos ng lahat ng oras na ito. Bigla na lang sumama sa kanila si Aldous, binanggit na dapat ay balak nilang kunin ang amiam ni Hikaru. Nagtataka si Ken kung bakit hindi niya sinabi kay Akira na buhay ang kanyang kapatid, ngunit naalala lang ni Aldous na kinokontrol lang siya ni Amaryllis, kaya hindi niya akalain na kakayanin ito ni Akira, at gusto niyang harapin ito ng palihim. Samantala, sinabi ni Amaryllis kay Akira na ang kanyang amiam ay hindi sapat, kaya si Hikaru ang tanging pagpipilian. Sinabi sa kanya ni Fokiko na kailangan siyang parusahan dahil sa hindi pakikinig, at sa wakas ay napagtanto ni Akira na siya ay kinokontrol, kaya nagsimula silang mag-away. Ngunit si Fokiko ay biglang humingi ng tulong sa kanya, kaya siya ay nag-ambala at nahuli. Sinabi sa kanya ni Amaryllis na napakadali niyang lokohin, at naisip niyang kunin ang katawan ni Akira. Ipinahayag ni Amaryllis na siya talaga ang pumaslang sa mga magulang ni Akira upang kunin ang katawan ni Fokiko, kaya nahulog siya sa kawalan ng pag-asa. Ngunit biglang sumambulat si Hikaru sa bintana, at pinabagsak niya si Amaryllis. Nagtataka si Akira kung bakit siya dumating, sinasabi sa kanya na siya ang target, ngunit wala siyang pakialam, sinabi niyang kaibigan siya.
Bumalik si Amaryllis, at sinabi ni Akira sa kanila na ang kanyang kapatid ay kinokontrol. Nahuli si Juni, ngunit pinipigilan niya itong makarating kay Hikaru. Kinikilala ni Aldous si Ouroboros, ngunit natatawa siya dahil isa lamang itong nabigong kopya niya. Napaatras si Hikaru, at nalaman ni Almo na ang kanyang kapangyarihan ay kumukupas, na pagtanto na si Amaryllis ay hinihigop ang kanilang kapangyarihan sa kanyang pag-atake. Nakaharang si Akira, kaya pinuri ni Amaryllis ang kanyang dedikasyon sa kanyang trabaho, ngunit sinabi niyang pinoprotektahan niya ito dahil kaibigan niya ito. Sinabi ni Amaryllis na si Fukiko ay bihag pa rin niya, kaya walang magagawa si Akira. Naghahanda siyang harapin si Hikaru, at sinusugod siya nito, ngunit ginamit niya si Akira bilang isang kalasag, kaya't nasugatan si Hikaru. Sinimulan niya ang pagsipsip ng kanyang amiam, at nakita niyang kasing dami ito ng 100 taon na ang nakalilipas. Nagtataka si Almo kung ano ang ibig niyang sabihin, at sinubukan ni Akira na makalaya, ngunit sinabi sa kanya ni Amaryllis na hindi na siya kailangan. Humihingi siya ng paumanhin para sa hindi pagtupad na iligtas muli si Fukiko na nagmamakaawa sa iba. Siya at si Hikaru ay biglang nagsimulang umapaw sa mas maraming enerhiya. Nasasabik si Aldous mula sa lahat ng amiam na nasisipsip niya, ngunit bigla siyang na-overwhelm ni Hikaru, at nagawa niyang palayain si Akira. Habang naaalis ang alikabok, nanghina si Hikaru, kaya humakbang si Juni para harapin si Amaryllis, ngunit sa tingin niya ay hindi siya karapat-dapat sa kanyang oras, kaya't umatake siya gamit ang kanyang Mecha Udi, tumangging hindi papansinin. Sinubukan ni Amaryllis na lumaban, ngunit ginamit ni Juni ang lahat ng kanyang lakas, at nagawa niyang maalis siya mula kay Fukiko. Sumugod si Akira sa kanyang kapatid, at sa kanyang paggising ay tila bumalik na siya sa dati. Kinokontrol ni Amaryllis ang kanyang iba pang mga puppet, ngunit nagawang tangayin ni Akira ang mga ito. Naghahanda si Amaryllis na harapin siya, ngunit si Hikaru ay sumugod, na tinatangay ang bahagi ng kanyang katawan. Nagulat siya sa kapangyarihan nito, kaya inilabas niya ang lahat para harapin siya, ngunit nagawang madaig siya ni Hikaru. Habang nagsisimula siyang masira, sinisisi niya si Almo sa lahat, na sinasabing siya ang may pananagutan sa pagkasawi ni Yakimo, at nawala na siya. Kaya, natutuwa si Hikaru na natapos na ang lahat, ngunit nagtataka si Almo kung ano ang ibig niyang sabihin, at nakita namin na talagang nakaligtas siya, ngunit nahuli siya ng isang misteryosong lalaki. Pagkatapos nito, nakita namin si Akira na pumasok muli sa silid ni Hikaru, na sinasabi sa kanya na gumising, ngunit natutuwa lang siyang bumalik ito sa normal. Habang papunta sila sa paaralan, pinasalamatan siya ni Akira para sa lahat, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala tungkol dito dahil magkaibigan sila. Humingi si Akira ng pabor sa kanya, gusto niyang tulungan siya sa pag-aaral dahil gusto niyang makapagturo kay Fukiko. Kaya, pumayag siyang tulungan siya, at nangako siyang babantayan siya ng mas malapit, ngunit sinabi ni Hikaru sa kanya na hindi ito kailangan. Samantala, sa grupong Kagami, nakita namin silang sumusubok sa isang gate, at nalaman namin na sinusubukan nilang magbukas ng portal sa Mecha Udi World para kumita sila mula sa kontrol sa lahat ng Mecha Udi na naninirahan doon. Sinabi ng direktor na kailangan nila ang ordele bilang pinagmumula ng kuryente, ngunit kailangan ang trigger arm para ma-activate ito, kaya determinado siyang kunin si Almo. Nakita namin si Almo noong una niyang nakilala si Yakimo, at humingi siya ng paumanhin sa pagkakasangkot sa kanya, alam niyang walang kinalaman si Yakimo sa mga nangyayari. Ngunit sinabi lang niya kay Almo na makakalabas sila, sinabing sabay silang kakain ng pagkain, at naramdaman ni Almo ang isang nakakabaliw na antas ng amiam, na pagtanto na nagmumula ito kay Yakimo. Bumalik tayo sa kasalukuyan nang makita ni Mariel sina Hikaru at Akira kasama si Okiyama, na binanggit na siya ang magsisilbing bagong bodyguard ni Hikaru dahil hindi mapagkakatiwalaan si Akira. Ngunit tumanggi siyang ibigay ito, kaya nagsimula silang magtalo, at naisip ni Mariel na mukhang mapanganib siya, kaya nagpasya siyang humingi ng tulong. Nakita namin si Keizoyo na nagtatrabaho bilang isang security guard, at nalaman namin na ang kanyang Mecha Udi ay nakumpiska, ngunit narinig niya si Mariel na humihingi ng tulong, kaya nilapitan niya si Okiyama at ang iba pa, at sinabi sa kanila na si Hikaru ay makukulong. Ngunit tumalon si Akira kasama siya, at sumakay sila sa isang truck habang sinusundan sila ni Keizoyo. Ngunit sinubukan siyang pigilan ni Okiyama. Sinabi ni Tudo kay Jing na sira ang Ouroboros na sinasabi sa kanya na kailangan ito ng kanyang katawan upang gumana ng maayos.
Kaya naman, pinayuhan niya itong manatili muna sa bahay, ngunit tumanggi siya dahil ayaw niyang makita ng kanyang kapatid kung gaano siya kaina. Bumalik tayo kay Hikaru habang humihingi ng tawad si Almo sa pagsira sa kanyang mapayapang buhay, ngunit ipinaalala niya kay Almo na nangako siyang mananatili sa kanya hanggang sa bumalik ang kanyang alaala. Sinasalang sila ni Nasibi at Dex, sinabing kailangan nilang kumain bago dumating ang truck sa paaralan, ngunit bigla itong huminto sa paggalaw nang magpakita ang tatlong miyembro ng Expansion 3 Division, pinatulog ang driver. Sinimulan ng isang babae na nagngangalang Fatima ang pagpaputok kay Hikaru, kaya iniligtas siya ni Akira, na sinabihan siyang pumasok sa paaralan habang nakikipagharap siya sa kanila. Ngunit dumating si Keizoya upang pigilan siya, kaya nagtaka siya kung ano ang nangyari kay Okiyama, at nakita namin ang kaibigan ni Hikaru na nakikipagharap sa kanya. Binanggit ni Keizoya na kukunin niya si Hikaru upang maibalik ang kanyang reputasyon, at nakita siya ni Tessa, nagtataka kung ano ang ginagawa niya doon. Nagpakita ang isang Mecha-Udi wielder, na nagpapakita na siya ay isang baguhan, at napagtanto ni Keizoya na ang kanyang Mecha-Udi ay ibinigay sa kanya. Sinugod ng lalaki si Hikaru, ngunit pinatumba siya ni Keizoya, sinabi sa kanya na ibalik ang kanyang Mecha-Udi, at nagawa niyang makuha ito. Habang sinasabi ni Fatima na sinisira niya ang kanilang plano, inatake siya ni Akira, ngunit tumalon siya palayo, at naghahanda siyang magpaputok pabalik. Ngunit nabangga niya si Keizoya, kaya sinabihan niya itong ihinto ang paghadlang. Patuloy niyang nilalabanan si Akira habang sinasalakay ni Keizoya si Hikaru, na gumagamit ng kapangyarihan ni Almo, at hinawakan niya ang kanyang Mecha-Udi bago siya itinapon kay Fatima. Sumunod si Akira, pinatumba sila, ngunit binanggit ng pinuno ng grupo na sapat na ang nagawa niya para kumita ng kanyang sweldo, at inutusan niya ang lahat na umatras. Sinubukan ni Akira na hulihin ang rookie, ngunit nabalisa siya, kaya sinubukan siya ni Hikaru na palayain, ngunit inatake siya ni Keizoya mula sa likuran. Kaya, pinoprotektahan siya ni Almo, ngunit nawalan siya ng malay nang tumama siya sa lupa. Nang magising siya, nakita niya si Okiyama, na binanggit na natutuwa siyang okay si Hikaru, at humingi ng tawad si Almo sa nangyari, sinabi sa kanya na maaari siyang masawi. Sa tingin niya ay sumobra ang reaksyon ni Almo, ngunit ipinaliwanag niya na ayaw niyang mawalan ng isa pang kaibigan dahil sa kanyang mga aksyon. Kaya, napagtanto ni Hikaru na nabawi niya ang kanyang mga alaala. Inihayag ni Almo na bumalik ang kanyang mga alaala pagkatapos nilang labanan si Amaryllis, kaya nagtaka si Hikaru kung bakit hindi siya nagsalita. Pero ipinaliwanag niya na ayaw niyang madamay si Hikaru sa kanyang problema. Nagsimula na siyang umalis, at naisip ni Akira na wala silang kailangang gawin dahil hindi siya makagalaw kapag mahigit 5 metro na ang layo ni Hikaru, ngunit hindi siya tumitigil kaya hinabol siya ng lahat, at sinabi ni Almo sa kanila na iwan siya mag-isa habang papasok siya sa isang madilim na eskinita. Bumalik sila sa headquarters ng mga arms kung saan ipinaliwanag ni Fist na nang maalala ni Almo ang lahat, nagawa niyang mabawi ang kanyang kapangyarihan upang makagawa ng amiam, upang makagalaw siya ng walang tulong kasama ang isang tao. Inutusan lang ni Aldous na hanapin siya ng lahat, ngunit sinabi niya kay Hikaru na hindi na siya kailangan dahil ordinaryong mamamayan lang siya. Iniisip ni Ken na dapat siyang maging masaya dahil sa wakas ay makakabalik na siya sa kanyang mapayapang buhay, ngunit humingi si Hikaru ng paliwanag mula kay Aldous. Kaya, sinabi sa kanya ni Fist ang tungkol sa kasaysayan ng Mecha-Udi, na sinasabing muntik na silang maubos dahil sa isang krisis sa enerhiya. Kaya, naglakbay sila upang hanapin ang kanilang ninuno, si Aurelia, sa pag-aakalang maaaring matulungan niya sila. Ngunit nakatulog sina Fist at Almo sa kanilang paglalakbay dahil naubusan sila ng enerhiya, at nakita ni Yakimo at ng kanyang kapatid ang liwanag na lumalabas mula sa isang minahan, kaya nagpa siya silang tingnan ito. Ngunit biglang lumindol, at nakita niya si Almo, kaya nagpa siya siyang iuwi siya bago gumuho ang minahan. Nang magising si Fist, napagtanto niyang nakipagsanib na si Almo kay Yakimo habang kasama niya ang nakatatandang kapatid ni Yakimo na nagngangalang Hido na nagkataong isang scientist. Sinabi niya kay Fist na mayroon siyang sakit na nauugnay sa amiam, at nagpa siya siyang tulungan siyang mahanap si Ordele dahil gusto niyang matuto patungkol sa amiam at makahanap ng lunas para sa kanyang karamdaman. Nais din silang tulungan ni Yakimo, kaya sumama siya sa kanila habang hinahanap nila si Ordele, at nakita nila ito sa isang kuweba. Sinisikap nilang buhayin siya, ngunit bigla niya silang pinataboy, habang sinabi ni Hido na hindi niya inaasahan na mangyayari ito.
Tinapos siya ni Ordelef, at iniisip ni Almo kung ano ang dapat niyang gawin, kaya sinabi sa kanya ni Yakimo na kailangan nilang humakbang pasulong, sinabihan si Almo na sundan siya. Sumugod sila, ngunit nagpaputok si Ordele ng isang mapanirang laser beam, na halos tumama sa kanila. At naisip ni Almo na hindi sila magkakaroon ng pagkakataon, ngunit tumanggi si Yakimo na sumuko, at sumugod siya. Habang iniiwasan niya ang mga pag-atake ni Ordele, nagawa niyang isara ang distansya, at sinuntok niya si Ordele sa lahat ng mayroon siya, na lumikha ng isang napakalaking pagsabog, na naghihiwalay kay Almo sa kanyang katawan. Ang kapangyarihan ni Ordele ay naselyado, ngunit nag-aalala si Almo tungkol kay Yakimo, na sinasabing hindi niya alam kung ano ang gagawin kung wala siya. Ngunit sinabi sa kanya ni Yakimo na hindi siya masasawi ng ganoon kadali, na sinasabing makakalabas sila at makakain ng magkasama. Ngunit siya ay biglang nasawi, at si Almo ay nagdadalamati sa kanyang pagkasawi. Pagkatapos noon, nakatulog si Almo dahil naubusan siya ng kapangyarihan, at hindi na siya nagising hanggang sa matagpuan siya ni Hikaru. Bumalik tayo sa kasalukuyan, natagpuan ni Juni si Almo at nang napagtanto niya na hindi niya kasama si Hikaru, sinubukan niyang angkinin siya pero hindi ito umubra. Kaya, nagalit siya, napagtanto na hindi siya karapat-dapat na maging tagahawak ni Almo, at tinanong niya ito kung bakit hindi niya kasama si Hikaru. Samantala, nakatanggap si Hikaru ng mensahe mula kay Akira, na nagpadala sa kanya ng video ni Almo na tumatawag sa kanya. Kaya, iniisip ni Hikaru na kailangan siya ni Almo, at tumakbo siya para hanapin siya, ngunit bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa numero ni Juni, at sinagot niya ito, na pagtantong si Almo ay nasa telepono. Naalala niya kung paano siya tinulungan ni Hikaru noong una silang magkita, kahit na wala siyang alam tungkol sa kanya. Kaya, sinabi sa kanya ni Almo na siya ang pinakamabait na taong nakilala niya, ngunit sinabi niya kay Hikaru na oras na para maghiwalay sila ng landas dahil hindi na niya kailangan ang kanyang tulong, at ayaw niyang madamay siya. Nagpasalamat siya sa lahat, at tinapos niya ang tawag. Umalis si Juni kasama si Almo, ngunit biglang sumulpat si Tudo, sinabihan si Juni na oras na para bumalik. Tinanong ni Akira si Hikaru kung nahanap niya si Almo, ngunit ipinaliwanag niya na hindi na siya kailangan ni Almo sa pag-aakalang hindi siya sapat para palitan si Yakimo. Ngunit sinaktan siya ni Akira, sinabihan siyang kumapit, at ipinaliwanag niya na tungkulin niyang protektahan siya at si Almo, kaya kailangan nilang manatili. Binanggit ni Hikaru na ayaw na siyang makasama ni Almo, ngunit sa tingin niya ay hirap lang si Almo na mag-move on, alam niyang imposibleng makamove on ito dahil masyado itong nakatutok sa kanyang nakaraan. Sinabi niya kay Hikaru na kailangan niyang hanapin si Almo dahil hindi malulutas ang kanyang problema kung wala siyang gagawin. Sinabi ni Hikaru sa kanya na ayaw niyang gawin ito, ngunit naalala niya kung paano sinabi sa kanya ni Almo na magpatuloy. Kaya, nagpasya siyang hanapin siya, na sinasabing parurusahan niya siya para sa pagpapasya sa mga bagay sa kanyang sarili. Masaya si Akira na marinig ito, ngunit bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Ken, na nagsabi sa kanya na mayroon siyang impormasyon tungkol kay Almo. Bumalik kami kay Juni dahil ayaw niyang sumama kay Tudo, at ginagamit niya si Almo para atakihin siya. Ngunit nahuli ni Tudo si Almo, at sinabihan niya si Juni na huwag itong personalin dahil sumusunod lang siya sa utos ng kanyang kapatid. Nakuha si Juni habang inaalala kung paano siya tratuhin ng kanyang kapatid bilang isang kabiguan, na sinasabi sa kanya na hindi siya kailangan ng kanilang pamilya. Nakita namin si Akira habang karga-karga niya si Hikaru, na sinasabi sa kanya na tinutulungan niya itong maglakbay ng mas mabilis, at sinabi sa kanya ni Ken na nagpadala siya ng isang tao upang tumulong sa kanila. Nagpakita si Wagner kasama si Kagaru, na nagpahayag na sila ay magsisilbing gabay nila sa gusali ng Kagami, at sinabi niya kay Wagner na kailangan niyang bayaran ang kanilang utang kay Hikaru. Naririnig sila ng mga gwardya, kaya naisip ni Kagaru na mayroon silang mga kakayahan sa pagtuklas, ngunit sinabi sa kanya ni Wagner na ito ay dahil siya ay masyadong maingay. Sinubukan ni Akira na kontakin si Ken, na napagtanto na ang kanyang mga komunikasyon ay na-jam, at sinabi sa kanya ni Kaya na kailangan nilang magtungo sa gusali. Bumalik si Tudo sa kanyang amo, si Bak Aigo, na napagtanto na nakuha niya si Almo, at inutusan ni Bak Aigo ang kanyang subordinate na dalhin siya sa activation room. Pero nagulat siya nang makitang kasama niya si Juni, kaya binanggit ni Tudo na tinuturuan niya ito ng disiplina. Sinabi sa kanya ni Bak Aigo na bubuksan na nila ang gate ng Ordelef, na isang teleporter na magkokonekta sa kanila sa mundo ng Mecha Udi.
Ipinaliwanag niya na ang plano nila ay gisingin si Ordelef at gamitin ang kanyang kapangyarihan para buksan ang gate para makapasok sila sa kabilang mundo at mamuno sa lahat ng Mecha-Udi na naninirahan doon. Dumating ang Pangulo, at sinabi niya kay Junie na nag-aalala siya dahil akala niya ay malalaman ng mundo na ang kanyang kapatid ay isang kabiguan. Sinimulan niya ang pagkakasunod-sunod ng pag-activate ng magising si Almo, na pagtantong sinusubukan nilang gamitin siya para gisingin si Ordelef. Tiwala si Bak Aigo na hindi sila mabibigo dahil gagamitin nila ang pinakabagong teknolohiya para kontrolin si Ordelef, ngunit binalaan sila ni Almo na lubhang mapanganib siya, na sinasabi sa kanila na imposibleng kontrolin siya. Si Bak Aigo ay hindi naniniwala sa kanya, iniisip na minamaliit niya sila, at sinabi niya sa Pangulo na simulan ang huling pagkakasunod-sunod, na nagdulot ng enerhiya na dumaloy sa katawan ni Almo. Nagising si Ordelef ngunit biglang nagsimulang manginig ang lupa habang binabanggit ng mga siyentipiko na ang kanyang amiam ay wala sa kontrol. Sinimulan niyang sirain ang lahat, at hindi makapaniwala si Bak Aigo, ngunit walang pakialam ang Pangulo, sinasabing lahat ay nangyayari ayon sa kanyang plano. Ni-freeze ni Ordelef ang gusali habang pinagmamasdan ito ni Akira at Hikaru mula sa malayo, napagtanto na Jin-Aisang ng grupo ng Kagami si Ordelef. Sa tingin ni Hikaru ay nasa panganib si Almo, kaya tumakbo siya para hanapin siya. Nagsimulang magpanik si Bak Aigo, na nagsasabing wala siyang ideya kung ano ang nangyayari, at sinabi sa kanya ng kanyang subordinate na oras na para lumikas. Nagising si Junie, at nakita niya si Tudo, kaya tinanong niya ito kung ano ang nangyari, nagtataka kung ano ang ginagawa ng kanyang kapatid, ngunit sinabihan lang siya ni Tudo na huminahon, at ipinakita niya sa kanya si Orboros na sinasabi sa kanya na ayusin ang mga bagay sa kanyang kapatid. Nakita namin si Bak Aigo habang papatakas na siya, ngunit pinigilan siya ni Hikaru, sinabihan siyang ibalik si Almo. Tinawag ni Hikaru si Akira, ngunit napagtanto niyang nag-iisa lang siya, at nakita naming hinahanap siya ni Akira, nagtataka kung saan siya tumakbo. Hindi siya pinapansin ni Bak Aigo, ngunit biglang nagpakita si Ken, kaya sinabihan siya ni Hikaru na pigilan si Bak Aigo, at umalis siya upang hanapin si Akira. Iniisip ni Ken na mapapahamak siya dahil hindi siya marunong lumaban, at nagpaputok si Fatima, kaya tumakbo siya para sa kanyang buhay. Nagtago siya, nag-iisip kung ano ang magagawa niya hanggang sa dumating si Akira, at nakita niya ang isang nakagapos na Mecha-Udi, kaya ginamit niya ang kanyang susi upang palayain ito, at sumanib ito sa kanya habang sinasabi niya kay Fatima na huwag siyang maliitin. Sinimulan niya itong salakayin, ngunit pinaputukan siya ni Tessa, na sinasabi sa kanya na huwag matakot sa kanya dahil siya ay isang ganap na mahina. Sumugod siya, ngunit bigla siyang napagod, at sinimulan siyang paputukan muli ni Fatima nang mapagtanto niyang hindi gumana ang kanyang plano. Ngunit dumating si Akira kasama ang iba, at sinusugod siya ni Keizoya, na sinasabi sa kanya kung paano ang mga Mecha-Udi wielders mula sa Expansion 3 ang napiling elite, kaya hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanila. Pinangungunahan niya ang kanyang Mecha-Udi, tinawag itong walang silbing kasangkapan, kaya pipilitin niya itong gawin kung ano mismo ang gusto niya. Sinugod siya nito, ngunit pinigilan siya ni Akira gamit ang kanyang mga kamay, na sinasabi sa kanya na huwag sisihin ang kanyang mga gamit sa kanyang kahinaan. Ngunit siya ay kumbinsido na siya ay sapat na malakas upang talunin siya, at siya ay sumugod ngunit pinabagsak siya ni Akira. Isang lalaking nagngangalang Manbo ang nagsabi sa kanya na mahusay siyang lumaban, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang pinuno ng seksyon ng Expansion 3. Si Akira ay sumugod, ngunit iniwasan niya ang kanyang pag-atake, sinabi sa kanya na gusto lang niyang makipag-usap, at ipinaliwanag niya na ang kanyang grupo ay malapit nang mabawasan ang budget nito sa zero dahil patuloy niyang tinatalo ang mga ito. Ipinaliwanag niya na siya ay masyadong matanda upang makahanap ng bagong trabaho, kaya nakiusap siya sa kanya na umuwi, ngunit bigla siyang inatake muli. Nagpakita si Manbo sa likod niya, na nagsasabing ayaw niyang makipag-away sa isang babae, kaya nagalit siya, at sinipa niya ito ng may malakas na puwersa. Ngunit madali niya itong hinaranggan, at ipinakita niya sa kanya ang kanyang Mecha-Udi, na sinasabi sa kanya na huwag makialam sa mga matatanda. Ngunit si Akira ay patuloy na inaatake siya, at siya ay nagpupumilit na makipagsabayan sa kanya, na pagtatanto na siya ay isang karapat-dapat na kalaban. Ngunit bigla niyang sinabi sa kanya na kailangan na niyang umalis dahil gabi na, sinabihan siyang matulog.
Tumalon sina Hikaru at Wagner sa harap ni Bakaigo na sumakay lang sa kanyang helicopter kasama si Fatima, at naghahanda silang lumipad palayo, ngunit biglang nagpakita si Kayano kasama ang brute na nagngangalang Trigo, na humarang sa kanila gamit ang kanyang mga kamay. Nagtataka si Ken kung ano ang ginagawa niya doon, kaya ipinaliwanag ni Kayano na nagboluntaryo siyang sumama sa kanya, sa pag-aakalang gusto niya ito. Sinubukan ni Tessa na atakihin siya, ngunit pinoprotektahan niya ang sarili gamit ang isang hadlang, at sinimula ni Fatima na paputukan ang lahat. Ngunit nataman niya ang mga paputok na bar aisles na naglulunsad kina Hikaru at Wagner patungo sa helicopter. Nagising si Hikaru, napagtantong nasa helicopter sila, at tinawag niya si Kagaru, ngunit sinimulan silang paputukan ni Bakaigo, sinabihan silang ihinto ang pakikialam sa kanyang plano dahil wala itong kinalaman sa kanila. Ngunit ipinaliwanag ni Hikaru na kailangan niyang iligtas si Almo dahil magkaibigan sila, at naghanda si Bakaigo na paputukan siya. Ngunit bigla siyang tinakpan ni Kaguru. Nagising si Wagner, napagtantong malapit na siyang maatik, kaya tumakbo siya palayo nang tawagin siya ni Bakaigo na traidor. Ngunit napagtanto niya na si Hikaru ay muling nakipagkita kay Almo, at sinuntok niya si Bakaigo na nagpatambo sa kanya. Nagising si Almo, napagtanto na iniligtas siya ni Hikaru, ngunit tinanong niya ito kung ano ang ginagawa niya doon, na sinasabi sa kanya na huwag makisali. Sinisisi ni Almo ang kanyang sarili sa nangyari, sinabing nagising si Ordele dahil sa kanya, kaya kailangan niyang gumawa ng isang bagay, sinabi niya na marami siyang naging problema para sa mga tao, kaya gusto niyang lumayo sa kanila. Ngunit sinabihan siya ni Hikaru na huminto, sinasabi sa kanya na harapin ang kalungkutan na naramdaman niya nang mawala sa kanya si Yakimo. Kaya, siya ay tumahimik, at binanggit ni Hikaru na tutulungan niya siyang pigilan si Ordele dahil sisirain nito ang kanyang bahay kapag wala siyang gagawin. Pinipigilan siya ni Almo, sinabi niyang ayaw niyang masaktan si Hikaru dahil siya ay isang mabait na tao, ngunit nagpasya siyang umalis pa rin, at binanggit niya na maaaring masawi siya kapag hindi siya tinulungan ni Almo. Sinabihan niya si Almo na lumaban sa kanyang tabi, na tinatawag siyang kanyang partner. Kaya, nagiging emosyonal si Almo, at sa tingin niya ay mapipigilan nila si Ordele kung magtutulungan sila. Kaya, nagpasya siyang sumama kay Hikaru. Tumalon sila palabas ng helicopter, at sumusugod sila kay Ordele habang sinusubukan niyang atakihin ang mga ito gamit ang kanyang mga laser. Ngunit naiiwasan nila ang kanyang mga pag-atake, at malapit na nilang isara ang distansya, ngunit hinaranggan niya ang mga ito ng kanyang mga kristal. Kaya, sinubukan nilang sirain ito, ngunit ang kanilang pag-atake ay hindi gumana, at patuloy silang inaatake ni Ordele, kaya tumakbo sila para sa pagtatakip. Sinuri ni Kayano ang mga kristal, na nagpapakita na ito ay gawa sa amium, at binanggit niya na hindi ito maaaring sirain ng mga tao or mecha-udi. Ipinaliwanag niya na ang kanilang pinakamahusay na pagkakataon ay gamitin ang mga kapangyarihan ni Almo upang atakehin ang mga rings ni Ordele, na nagpapakita na sila ay nilikha ni Almo upang magamit niya ang mga ito upang muling isil si Ordele. Kaya, nagpasya sina Hikaru at Almo na subukan ito, at sumugod sila pasulong habang iniiwasan nila ang mga kristal ni Ordele. Ngunit nagsimula siyang magpaputok ng kanyang mga laser beam, at nagpupumilit si Hikaru na iwasan ang mga ito, napagtantong hindi na siya makakalapit, at tinanong niya si Ken kung maaari niyang i-connecta ang kanyang telepono kay Akira. Nakita namin si Tessa na inihahanda ang kanyang mecha-udi habang si Akira ay nakatayo sa kanyang likuran, na nag-uutos sa CB at Dex na humawak sa lupa. Sinabi niya kay Hikaru na handa silang isagawa ang kanilang plano, at nagpaputok si Tessa sa buong kapangyarihan ng kanyang mecha habang tinutulungan siya ni Akira na hawakan ang pag-urong. Nagawa niyang tamaan si Ordele, na umatake sa kanya gamit ang kanyang laser beam, ngunit pinoprotektahan siya ni Kagaru at Kayano gamit ang kanilang mga hadlang habang sinasalakay siya ni Hikaru at Almo mula sa likuran. Nagawa nilang tamaan ang kanyang ring, na naging sanhi ng kanyang pag-urong, at iniisip ng lahat na ang kanyang kapangyarihan ay seliado na. Ngunit bigla siyang bumalik sa kanyang orihinal na laki, at sinimulan niyang pasabugan si Hikaru gamit ang kanyang mga laser beam, na pinipilit siyang magtago. Nagpaputok muli si Tessa, at nataman siya, ngunit nakatutok pa rin si Ordele kay Hikaru, na napagtanto na malapit na siyang masawi. Ngunit biglang dumating si Juni upang iligtas siya, habang napagtanto ng iba na malapit nang gumuho ang kanilang gusali, kaya nagpasya silang lumikas.
Iniisip ni Hikaru kung okay lang si Juni, sa pag-aakalang hindi pa siya nakaka-recover sa away nila ni Amaryllis, ngunit sinabihan niya si Hikaru na huwag siyang maliitin, at umatake siya habang umaatake si Ordele gamit ang kanyang mga kristal. Ngunit madali niyang nawasak ang mga ito, at patuloy siyang sumugod, ngunit pinilit niyang iwasan ang mga laser beam ni Ordele, kaya napilitan siyang umatras. Nagtataka si Hikaru kung paano niya nagawang sirain ang mga kristal, kaya ipinahayag ni Juni na ginagamit niya ang perpektong bersyon ng Ouroboros, na kilala bilang Cephas. Binanggit niya na kaya nitong kontrolin ang daloy ng amium, kaya maaari nitong sirain ang mga kristal ni Ordele. At sa tingin ni Hikaru na siya ay kamangha-mangha, ngunit ipinaliwanag niya na hindi siya match sa mga laser ni Ordele, kaya nagpa siya si Hikaru na tulungan siya. Inihayag ni kay ano na nanghina si Ordele matapos siyang makipag-ugnayan kay Ouroboros, kaya iminungkahi ni Ken na gamitin ito upang pigilan siya habang tinatapos siya ni Almo. Nagpa siya sina Hikaru at Juni na sundin ang kanyang plano, at ginamit ni Juni si Ouroboros para pigilan si Ordele sa paggalaw, ngunit sinimulan niyang magpaputok ng kanyang mga laser, at napagtanto ni Juni na hindi niya siya mahahawakan ng matagal. Kaya, sinabi niya kay Hikaru na magmadali, kaya't pinakawalan niya ang kapangyarihan ni Almo, na ginawa siyang isang sobrang napakalaking braso, at sinuntok niya si Ordelev, nabasag ang kanyang mga kristal, at ang gusali ay ganap na nawasak. Napagtanto nila na nagawa nilang selyuhan ang kanyang kapangyarihan, ngunit biglang lumayo si Juni. Kaya, tinanong siya ni Hikaru kung saan siya pupunta, ngunit sinabi niya kay Hikaru na wala ito sa kanyang negosyo, at sinabing mayroon siyang isang bagay sa pamilya na dapat asikasuhin. Pumunta siya sa isang eskinita kung saan nakita niya ang kanyang kapatid na si Nico, na nagtanong sa kanya kung ano ang ginagawa niya doon. Ngunit sinabi niya sa kanyang kapatid na itigil ang kalokohan, alam niyang kinokontrol siya ni Amaryllis dahil sinabi ni Tudo sa kanya ang lahat. Ngunit tinawag ni Amaryllis si Juni na isang bigong produkto, sa pag-aakalang hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Ngunit ipinangako niyang wawasakin siya, at sinubukan niyang ibagsak siya, ngunit madali niyang hinaranggan ang kanyang pag-atake. Sinimulan niyang i-absorb ang kanyang amium, iniisip na tapos na ang lahat para sa kanya, ngunit bigla niyang napagtanto na nawawalan siya ng kapangyarihan. Ibinunyag ni Juni na magagamit din niya ang kanyang kakayahan, at nagawa niyang madaig siya, ibinagsak siya sa lupa. Binalaan niya siya na masasawi si Nico kung aalisin niya siya, ngunit ipinaliwanag niya na ang kanyang Mecha Udi ay nagbago, kaya maaari niyang alisin siya nang hindi sinasaktan ang kanyang kapatid. Hinatak niya siya palabas, at tuluyan na siyang nawalan ng kapangyarihan. Inaalala ni Juni ang kanyang pakikipag-usap kay Tudo, na nagsabi sa kanya na ang lahat ay nangyayari ayon sa plano ni Nico, ngunit binanggit niya na walang sino mang umasa na nakawin ni Juni ang mga Ouroboros, na sinasabi sa kanya na ibalik ito pagkatapos ng laban. Pero ipinangako niyang hahayaan siyang itago ito kapag natapos na ang lahat para gumaling ito sa kanyang karamdaman. Ngunit naging masama ang loob ni Juni, ipinaalala kay Tudo na siya ang nagsabi sa kanya na nakawin ito, at binanggit niya na ayaw niyang mangyari ang lahat ayon sa plano ng kanyang kapatid. Bumalik kami kay Hikaru habang pinasasalamatan siya ni Almo sa pananatili niya sa tabi niya, at hiniling niya kay Hikaru na patuloy siyang tulungan hanggang sa bumalik siya sa kanyang sariling mundo. Kaya, nangako si Hikaru na hindi siya iiwan. Sumama sa kanila si Aldous, at sinabi ni Almo kay Fist na nakamove on na siya sa kanyang nakaraan, na sinasabi sa kanya na dapat silang makipagtulungan sa mga tao upang iligtas ang kanilang sariling mundo. Samantala, nakita ni Ken si Tudo, kaya tinawag niya si Akira, ngunit biglang bumagsak si Tudo, at sinabi niya sa kanila na kailangan nilang magmadali dahil nasa panganib si Hikaru. Kaya, si Akira ay pumunta kay Hikaru habang sinasabi ni Tudo na kinokontrol ni Amaryllis si Nico mula noong siya ay naging presidente. Inihayag din niya na kontrolado niya ang mga naunang pinuno ng grupong Kagami. Ngunit nakaisip si Nico ng isang plano bago niya angkinin ang katawan nito. Sa isang pagbabalik-tanaw, nakita ni Nico ang kanyang ama na kinokontrol ni Amaryllis, kaya nagpa siya siyang gawin ang kanyang pananaliksik, napagtanto na nakipag-ugnayan siya sa kanyang mga ninuno upang makuha niya ang kanilang enerhiya sa buhay. Alam niyang maaaring maging target niya si Juni kung wala siyang gagawin, at gusto niyang protektahan siya. Kaya, nagpa siya siyang lumikha ng Ouroboros, na nagpaplanong gamitin ito upang sirain si Amaryllis at pagalingin ang kanyang kapatid. Sinabi niya kay Tudo ang tungkol sa plano niyang protektahan ang kanyang kapatid, ngunit sinabi sa kanya ni Tudo na mas malakas si Juni kaysa sa inaakala niya, kaya hindi nila dapat ilihim sa kanya ang kanilang plano.
Bumabalik tayo sa kasalukuyan ng magising si Nico, at humingi siya ng tawad sa pagpapahirap kay Junie, na sinasabi sa kanya na hindi perpekto ang kanyang plano. Ngunit nagalit si Junie dahil hindi maintindihan ni Nico ang kanyang nararamdaman, sinabi niyang gusto niyang itigil na ng kanyang kapatid ang pagtrato sa kanya na parang bata. Ipinaliwanag niya na nagawa niyang talunin si Amaryllis, kaya hindi niya kailangan si Nico na alagaan siya, at napagtanto niya na tama si Tudo. Kaya naman, humihingi si Nico ng tawad sa pagtrato sa kanya na parang bata. Nangako si Junie na hihijetan siya at magiging presidente ng kumpanya, ngunit sinabi sa kanya ni Nico na kailangan pa nilang ibenta ang lahat, at sinabing magsisimula na ang finale. Bumalik tayo kay Akira, habang sinabi sa kanya ni Tudo na hindi si Amaryllis ang mastermind, at ibinunyag niya na si Aldous ang tunay na kalaban. Biglang tinalian ni Aldous si Almo, kaya tinanong siya ni Hikaru kung ano ang kanyang ginagawa, ngunit pinagbantaan siya ni Aldous, tinanggal ang kanyang maskara at napagtanto ni Almo na siya talaga si Yakimo.